Pansin mo rin ba na habang tumatakbo ang panahon, mga gastusin lang natin ang tumataas pero ang income natin ay hindi nagbabago? Dati ay kaya pa nating pagkasyahin ng ating kinikita pero ngayon ay kulang na. Kahit gustuhin man nating mag-ipon, hirap tayong gawin ito dahil sa mahal ng mga bilihin at patuloy din na nadadagdagan ang ating mga responsibilidad. Ayon sa isang report na ibinahagi ng BSP, 63% ng mga Pinoy ay namumuhay paycheck to paycheck. Ibig sabihin, sa bawat 1 milyong Pilipino na nagtatrabaho, 630,000 ang walang ipon. Ang mataas na inflation rate at pagkakaroon ng maliit na sahod ay ang common na problemang kinakaharap nating mga Pinoy. Isang emergency lang ang darating, baon na agad tayo sa utang. Plus meron pa tayong pamilya na sinusuportahan tulad ng anak at kapatid na pinapaaral at nagsusustento rin tayo sa ating mga magulang. Malamang ay isa ka rin sa makaka-relate sa ganitong sitwasyon, kaya napakahalagang pag-usapan natin ang ganitong problema at gawa ng solusyon. Kung matagal ka nang nagtatrabaho at hanggang ngayon ay wala ka pa ring naiipon, ito na ang tamang panahon para mag-focus ka sa iyong finances at baguhin ang iyong sitwasyon. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 7 ipon tips para mabilis mong maabot ang iyong target savings. Siguraduhin na mapanood mo ang buong video at malista ang mga mahahalagang aral. Number 1. Increase your value. Hindi ka ba nagtataka kung bakit may mga taong kumikita ng mas malaking halaga kahit parehong oras lang kayong nagtatrabaho? Bakit kaya may kumikita ng 6 to 7 digits buwan-buwan? Samantalang ikaw ay swerte na kung umabot ng 30,000 kahit alam mo na masipag ka naman. Ano kaya ang sekreto nila at paano rin kaya natin mapapalaki ang ating income? Ang unang bagay na dapat mong maunawaan ay hindi tayo binabayaran base sa oras ng ating pagtatrabaho. Ang katotohanan ay binabayaran tayo base sa value na naibibigay natin sa mga tao. Kung maliit na value lang ang naibibigay ng iyong trabaho o konting tao lang ang makaka-benefit ng iyong serbisyo, maliit na halaga lang din ang babalik sa iyo. Ibig sabihin, less value is equal to less income. Kaya ang unang dapat mong trabahuin para mabilis kang makapag-ipon ng pera ay maging kapaki-pakinabang sa maraming tao. Kapag ginawa mo ito, mabilis mo lang din na mapapalaki ang iyong income. Kaya sa halip na unahin mo ang iyong mga personal na interest, mag-focus ka sa pagbibigay serbisyo. Ika nga ng sinabi ng motivational speaker na si Zig Ziglar, "You can have everything in life you want if you will just help enough other people get what they want." Halimbawa, kung kaya mong bigyang solusyon ang common na problema ng karamihan sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo at pagbuo ng isang produkto, paniguradong automatic na malaking halaga ang dadaloy sa iyong bank account. Tingnan na lang natin ang mga mayayaman, sina Tony Tan Caktiong, Ramon Ang at Enrique Razon. Lahat sila ay merong negosyo na nagbibigay solusyon sa problema ng karamihan. Kaya para mapalaki mo ang iyong income at para mapabilis mo ang iyong pag-iipon, tanungin mo ang iyong sarili kung paano mo mapapalaki ang iyong value. Obserbahan mo ang iyong paligid, alamin kung ano ang common na problema ng karamihan at magbigay ka ng serbisyo o gumawa ka ng produkto na magsisilbing solusyon sa kanilang mga problema. Isipin mo na lang na kapag kumikita ka ng malaking halaga, lahat ng problema mo ngayon sa pera ay masusolusyonan. Mababayaran mo lahat ng iyong mga utang, mabibili mo na ang mga bagay na gusto mong bilhin, hindi ka na palaging nagtitipid at higit sa lahat, makakapagtabi ka na ng pera. Number 1 solution ang pagpapalaki ng income kung gusto mong makaipon ng mabilis. At kapag napalaki mo na ang iyong income, kailangan mo namang sabayan ito ng disiplina. Kung paano? Magpatuloy ka sa panunood. Number 2. Pay yourself first. Maliban sa pagpapalaki ng ating income, dapat ay meron din tayong skill na i-manage ito ng maayos. Dahil ang madalas na nangyayari sa karamihan kapag kumikita na sila ng malaki, ay sumasabay din ang pagtaas ng kanilang mga gastusin. Ang strategy para mabago mo ang ganitong pag-uugali ay gawin mong number 1 expense ang pag-iipon. Sa tuwing natatanggap mo ang iyong income, unahin mong magtabi ng pera bago ka mag-isip na gumastos. Ito yung principle na pay yourself first. Una mong bayaran ang iyong sarili bago ang iyong mga gastusin. Ang nakasanayan kasi nating formula pagdating sa pagmamanage ng ating pera ay gastos muna bago ang ipon. Palagi nating inuuna ang mga bayarin natin sa kuryente, sa renta, tubig, grocery, internet at iba pa. Kaya ang nangyayari ay nakakalimutan na natin ang mag-ipon. Pero ang strategy ng mga taong consistent na nakakapag-ipon
ay inuunan nila palagi ang magtabi ng pera bago sila gagastos. At hindi lang ito basta opinyon, dahil mismo ang American billionaire na si Warren Buffett ay sang-ayon sa ganitong strategy. Sinabi niya na don't save what is left after spending but spend what is left after saving. Kung halimbawa kumikita ka ngayon ng 30,000 pesos buwan-buwan at sa tuwing natatanggap mo ang iyong sahod ay inuuna mong itabi ang 20% nito at ang natirang 80% ay ang pinagkakasya mo sa iyong mga wants at needs, sa loob lang ng 5 buwan ay meron ka ng 30,000 pesos sa iyong savings account. Sa loob naman ng 1 taon ay meron ka ng 72,000 pesos at after 5 years ay meron ka ng total of 360,000 pesos na ipon. Sapat na halaga para simulan ang pangarap mong negosyo. Kapag ginawa mong priority ang pag-iipon at sinabayan mo rin ng disiplina, paniguradong makakapag-ipon ka ng mabilis at magkakaroon ka rin ng maginhawang buhay sa hinaharap. Number 3. Dapat ay meron kang malinaw na goal. Ayon sa sinabi ng author na si James Clear, many people think they lack motivation when what they really lack is clarity. Isa sa mga dahilan kung bakit karamihan sa atin ay nahihirapang mag-ipon, yun ay dahil wala tayong malinaw na goal. Alam lang natin na mahalaga ang mag-ipon pero hindi tayo motivated na gawin ito dahil wala tayong personal at malalim na dahilan kung para saan natin ito gagamitin. Kaya ang madalas na nangyayari ay nauubos natin ang ating pera sa mga bagay na hindi naman natin kailangan sa long term at nakakalimutan na natin ang mag-ipon. Kung gusto mong makuha ang iyong target savings ngayong taon at sa susunod pa na mga taon, dapat ay meron kang malinaw na goal. Kung paano gumawa ng malinaw na goal ay kailangan mo lang alamin ang halaga na gusto mong maipon, ang timeline o haba ng panahon ng iyong pag-iipon, ang purpose o dahilan kung saan mo gagamitin ang iyong ipon. Dapat ay realistic ito at nakabase sa iyong kapasidad at ang iyong mga action plan. Kapag meron kang goal, hindi lang sapat na sasabihin mo sa iyong sarili na mag-iipon ako ng 300,000 pesos at kapag naipon ko ito ay masaya na ako. Kailangan mong maging specific at isulat ang iyong goal na mag-iipon ako ng 300,000 pesos sa loob ng 2 taon dahil gagamitin ko ito sa aking emergency fund. At kailangan ko lang mag-ipon ng 12,500 pesos buwan-buwan o 6,250 pesos tuwing sahod at gagawa ako ng budget para maabot ko ang aking goal. Ang kagandahan kapag meron kang malinaw na goal ay mas magiging seryoso ka sa iyong pag-iipon dahil alam mo na ang bawat desisyon na gagawin mo kahit gaano kaliit ay merong malaking impact sa pag-abot ng iyong goal. Number 4. Pahalagahan mo ang pera. Isa sa magagandang aral na dapat mong matutunan sa buhay ay kung paano pahalagahan ang pera. Kung paano ito kitain, kung paano ito gamitin at kung paano ito padamihin. Kung marunong kang magpahalaga ng iyong pera, magagamit mo rin ito ng maayos. Hindi mo hahayaan na mapunta lang ito lahat sa gastos dahil alam mo na ang bawat piso na iyong natatanggap ay nagmumula sa mahabang oras na pagtatrabaho. Alam naman natin na hindi lang basta pinupulot ang pera, pero ang karamihan sa atin, kung makagastos ay parang wala nang bukas. Siguro ay dahil na rin ito sa impluwensya ng ibang tao. Kahit saang social media platform tayo pumunta, palagi nating makikita ang walang katapusan na dahilan para gumastos. Mapagadget man yan, apparels, travel, subscriptions, pagkain at iba pa. Kaya ang madalas na nangyayari ay nawawala na tayo ng sapat na oras para mag-isip at nagiging impulsive na tayo sa pag-acquire ng mga gamit. Kaya kung gusto mong makaipon ng mabilis, kailangan mong mag-reflect sa iyong sarili at alamin ang tunay na halaga ng iyong pera. Bago ka magdesisyon na bumili ng mamahaling gamit o mangutang ng isang bagay, pag-isipan mo muna itong mabuti. Halimbawa kung nagbabalak kang bumili ng bagong cellphone na worth 30,000 pesos, kwintahin mo kung ilang oras mo ito dapat pagtrabahuan. Kung nagtatrabaho ka ng 8 oras araw-araw at ang iyong sahod ay 600 pesos, ibig sabihin, ang halaga ng cellphone ay katumbas ng 50 araw o 400 hours na pagtatrabaho. Sa pagkwenta ng iyong oras, dito mo rin maiisip na sa tuwing gumagastos tayo, hindi lang pala pera ang pinapakawala natin. Kasama na rin dito ang pagod at mga sakripisyo. Kaya pahalagahan mo palagi ang iyong pera. Gawin mo itong tool para magkaroon ka ng maginhawang buhay. Number 5. Ilagay mo ang iyong ipon sa mga high-yield savings account. Merong iba't ibang paraan sa pag-iipon ng pera at kung saan natin ito gustong ilagay. Yung iba ay gusto ng cash at ilalagay sa mga piggy bank o sa isang kahon.
Yung iba naman ay nilalagay sa bangko para safe at kumikita rin ng maliit na interes taon-taon. Pero para sa akin, ang pinakamagandang option kung saan mo ilalagay ang iyong pera ay sa mga high yield savings account. Ang kagandahan sa mga high yield savings account ay nagbibigay sila ng malaking interest kumpara sa mga traditional na savings account. Ang posibleng kikitain ng iyong ipon taon-taon ay up to 7% at PDIC insured na rin sila. Isa pang kagandahan sa mga high yield savings account ay ang convenience. Walang maintaining balance na kailangan at pwede mong i-withdraw ang iyong pera anytime mo gusto. Kapag ganito ang paraan ng iyong pag-iipon ay mas lalo kang gaganahan dahil nakikita mo palagi ang iyong progress. At hindi lang ito basta ipon, matatawag mo na rin ito na investment dahil kahit papaano ay nag-generate siya ng pera. Number 6. Iwasan mong makipagsabayan sa iba. Isa sa mga pag-uugali na hindi makakatulong sa iyo na makaipon ay ang paggastos ng wala sa plano. At ginagawa mo ito para lang mapakita mo sa iba na meron kang pera. Kung meron si John ng bagong gadget, mag-a-upgrade ka rin ng sayo. Kung nag-travel naman si Mary sa mga magagandang lugar, magta-travel ka rin. Para bang ang desisyon mo sa buhay ay nakabase na lang sa kung ano ang ginagawa ng mga tao sa iyong paligid. Kung gusto mong makapag-ipon tapos meron ka ng ganitong pag-uugali, asahan mo na hindi ka magiging consistent o baka kabaliktaran ang magiging resulta dahil mas pinapairal mo ang insecurity sa halip na magpakatotoo ka sa iyong sarili. Maling desisyon ang makipagsabayan sa ibang tao dahil magkaiba tayo ng priority at sitwasyon sa buhay. At the end of the day, ang buhay natin ay iisa lang kaya mas mabuting mamuhay ka ng totoo. Sabihin mo sa iyong sarili na ito ang income ko ngayon at dito ko ibabase ang aking lifestyle. Gagawa ako ng budget para maiwasan ko ang mag-mismanage ng pera at para na rin maprotektahan ko ang aking ipon. Manatili ka lang na totoo sa iyong sarili at gamitin mo ang iyong pera hindi para makipagsabayan sa iba kundi para magkaroon ng maginhawang buhay sa hinaharap. Number 7. Sumali ka sa mga online communities. Napakadaling gawing habit ng pag-iipon kapag masaya kang gawin ito. Yung pakiramdam mo na sa tuwing dinadagdagan mo ang iyong ipon tuwing sahod ay parang naglalaro ka lang. Nakikita mo ang iyong progress at excited ka na dagdagan pa ito. Kailangan nating maintindihan na ang pag-iipon dapat ay hindi boring o parang isang pasanin. Malaki ang maitutulong ng pag-iipon sa ating buhay kaya kailangan din nating maghanap ng paraan kung paano ito gawing simple at madali. Ang pagsali sa mga online community na ang hangarin ay maging matagumpay sa pag-iipon ay isang magandang paraan kung paano makaipon ng mabilis dahil dito mo mahahanap ang mga taong merong goal na katulad sa iyo. Sa mga online communities ay marami ang mag-i-encourage at susuporta sa iyong pag-iipon at marami ka ring matututunan sa diskarte at karanasan ng iba. At yan ang 7 tips na dapat mong gawin para mabilis kang makaipon. Sa 7 tips na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang ginagawa mo na? At sa iyong palagay, ano pa kaya ang dapat nating gawin para mapapabilis natin ang ating pag-iipon? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang video natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.